Balita naman sa Metro Manila, sasagutin daw ng operator ng parking lot ng NAIA Terminal 3 ang gastusin sa mga nasunog na sasakyan nitong Lunes. Pero hindi raw ito nangangahulugang inaamin nilang may pagkakamali o pagkukulang sila sa nangyaring sunog. Base sa isinagawang investigasyon, walang nakikitang pananabotahe ang Manila International Airport Authority sa insidente. Sadyang grass fire lamang ang nangyari kaya't natupok ang nasa 19 na sasakyan. Dahil dyan, pinatatanggal na nila ang lahat ng damo sa parking lot. Magpapadala rin ng MIAA ng fire truck at mas malalaking fire extinguishers sa nasabing lugar. Nag-uumapaw ng evacuation center sa Tondo, Maynila sa dami ng tao matapos ang kaliwat kanang sunog doon. Kahapon nga isang panibagong sunog ang sumiklab sa Parola Compound. Pasado alas 12 ng tanghali nang sumiklab ang sunog. Kanya-kanya namang likas ang mga residente. Ang ilan tumulong na sa pag-apula ng apoy. Inabot ng 1 oras bago tuluyang naapula ang sunog. 2 bumbero naman ang sugatan sa insidente. Aabot sa 60 pamilya ang apektado. Pero wala silang matulugan sa ngayon dahil mayroon pang nasa 600 pamilya mula sa naunang sunog nitong buwan. Sa datos nga ng Bureau of Fire Protection, mas maraming sunog ang naitala ngayong taon kumpara noong 2023 sa buong bansa. Kritikal ang isang babae matapos barilin sa ulo ng lalaking nakaaway nila ng kanyang mga kasama sa KTV bar sa Las Piñas. Sa CCTV footage nakuha noong mangyari ang pamamaril, kita ang isang lalaki na tila naghahamon ng away. Humawak ang lalaki sa dalang bag at umastang bubunot ng baril. Dito na nga nagkagulo ang mga tao sa bar. Naglabas naman ng baril ang isa pang lalaki at itinutok sa lalaking nag-aamok. Sa gitna ng gulo, natumbang isang babae na pinagmumura ang suspect. Dito na siya nilapitan ng lalaki at saka binaril. Pinaputukan din ito ang mga kasama ng biktima. Sa investigasyon, lumabas sa simpleng kantsawan lamang ang pinagmulan ng pamamaril. Nasa critical na kondisyon pa rin sa ospital ang babaeng binaril sa ulo. Nagpapagaling naman ang 3 kasama niya na tinamaan ng bala sa tuhod, sa puwitan at sa dibdib. Nakilala na raw ng Las Piñas Police ang grupo ng mga namaril. Napag-alaman ding dating head ng Bacoor Traffic Management Department ang lalaking pasimuno daw ng gulo. Habang tauhan din daw niya ang mismong namaril. Nakausap na ng lalaking nasabing opisyal pero ang giit niya wala siya sa lugar ng mangyaring insidente. Sasampahan ng reklamong frustrated murder ang grupo ng mga namaril. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.